we need to be intentional. Yes. Alam niyo ba, because you came today, yung iba sa inyo, nagmamadaling kumain. When you are intentional in serving God and worshiping God, hindi pwedeng hindi ka kakatagpuin ng Diyos eh. You need to be intentional. I'll confess today, minsan mas excited ako pumunta ng prayer meeting kaysa mag-preach eh. You know why? Because sa ganitong pagkakataon, ang alam ko ay just minister unto the Lord. And walang kapalit po yun eh, when you minister unto the Lord. Hindi ito show. Wala tayong ipiplease dito. Kasi wala tayong preparasyon, wala tayong programa. The only audience in our prayer meeting is the Lord. Kaya this is free flowing. And it really pleases the heart of God. I don't know. Something in my spirit. Something in my spirit. Let's sing in the spirit for a while. Sing the verse. When the music fades and all is stripped away and the sickly come, Lord, just to bring something that's of worth. Will bless you. Bless your I love this. The endless word, no one could express how much you deserve. No, I'm weak and I am poor. No weekend. All
It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. You may be seated. We just keep on worshiping and singing. Maybe po kayo maupo in the presence of the Lord. Just sing this verse before we meditate and pray the Word of God. Draw me close to you. Never, never, Lord. Please never let me go. I lay it all down again. I lay it all down again. Just to hear you say that I'm your friend. Just to hear you say that I'm your friend. Tell him, will you? You are my desire. And no one else will do. Because nothing else could take your place. There's nothing else to take your place. To feel the warmth of your embrace. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Here we go. Together, sing. You're all I ever needed. Help me know you are near. Help me know you. Let's pray. Father God, patuloy niyo po kaming turuan din ng inyong salita. Sa pananatili namin sa inyong presensya, kagaya ng aming awit, ilapit po kami sa inyong puso. Even the message you want me to share this afternoon, teach us how to glorify your name. In Jesus' name, everybody say and agree, Amen. And Amen. Let me go straight. Ito po ay simpleng katuruan. Ang title ko is, pakisabi po, Glorifying God, with the subtitle po, The Chief Duty of Man. Naniniwala po ako ang tunay na obligasyon natin sa Diyos ay luwalhatiin siya. Sabi ni Pablo, whether you eat or drink, whatever you do, pakisabi sa katabi, whatever you do. Ito po kabisado natin, pero nakalagay, do all. Pakisabi po, do all to the glory of God. No less than the Lord Jesus Christ in John 17, ang kanyang prayer. May iba't ibang prayer po dyan sa John 17 eh. May prayer po siya dyan sa unity ng body of Christ. John 17:21, sa verse 8, that tayo ay maging masunurin sa salita ng Diyos. Pero in verse 4, sabi niya, I have brought glory on earth. Ang unang awit na natutuhan ko sa JIL ay yung To God be the glory. Nasabihin ng mga worship leader, awitin po natin, To God be the glory. So, okay lang, To God be the glory, to God. Pero nung lumilipas na yung panahon, hindi pa na To God be the glory title nun. Ano ang title? May tribute. Marlon, balik ka dito. Yung song na yun, ay, ang title ay May Tribute. May tribute. Hindi mo nga namin, To God be the glory. Mga ganyan eh. Mga ganyan tayo. Madalas pag tayo kumakanta, yung mga linya ng kanta, akala natin yun ang title. Pero actually, hindi po. Yung unang linya, nung may tribute, ano nga unang linya? How can I say thanks for the things you have done for me? Ang ganda eh. Ito po kasi hindi natin kinakanta
kinakanta masyado, yung choro lang eh. Things so undeserved, yet you came to prove your love. Ito yung gusto kong linya. The voices of a million angels could not express my gratitude. And ever how it all. Pero yung the more na minameditate mo, mas maganda yung bridge eh. Tingnan niyo po yung bridge. Let me live my life, let it be seen. Ito po ang gusto kong linya, sabay-sabay. And should I give, let it go to Calvary. Tuwing na nga ho natin, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He. Kasabi ko ng isang Westminster Short Catechism, next slide, nakalagay doon, man's chief end is to and to enjoy Him forever. At the end of the day, pagpunta natin sa langit, iniisip niyo ba kung anong gagawin natin doon? Iniisip ko, we glorify God. We still keep on singing in heaven. Pag nag-aral kayo ng Book of Revelation, more on hymns ang Book of Revelation. Sa langit, they keep on singing and singing and singing and singing. And we enjoy God more. Ngayon po, iba na yung pakiramdam natin, sumasamba. Gising po ba kayo? Naisip niyo po ba kung pag nasa langit na tayo, paano kaya tayo sumamba doon? Ano kayong, sa palagay niyo, wala nang limitasyon eh. I believe, yung sinasabing we will enjoy Him forever. Can you imagine, kung ngayon pa lang po, hindi mo na-enjoy yung pagsamba, do you think you can enjoy worship in heaven? Wala na akong kausap. Kaya yung feeling na nararamdaman natin ngayon, patikim lang yan eh. Patikim lang po yan. And I believe, iba yung satisfaction. Tingnan niyo po kayo, pag galing kayo ng isang powerful service, ibang-iba yung pakiramdam niyo. Parang recharge kayo, kaya niyo kanapin ang lahat ng buong linggo. Yung feeling mo ibang-iba. And can you imagine, pag nandun na po tayo sa kalangitan. Now, glorifying God. Next slide. This is how Jesus lived. Why glorify God? Pag tinatanong ako, sabi ko, ito ang buhay ni Jesus Christ. Sabi niya sa John 17:1, Father, the hour has come, glorify your Son. Pakisabi ko, the Son may glorify you. Tapos, verse 4, sabi niya, I have brought you glory on earth. His great desire was, in everything He did, lahat ng ginawa ni Jesus ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya po yung prayer ni Jesus na ito, tumingin po kayo kay Pastor Joey, masasabi ko pong ito yung sinasummarize ng mga salitang ito, yung mission ni Jesus nung nabuhay siya. And that is to bring glory to His Heavenly Father. Pag tinignan niyo po, tingin po kayo kay Pastor, lahat ng ginawa ni Jesus is glorify the Father. So yun po yung topic na gusto kong bigyan din. But gusto ko pong magbigay ng pagpapahalaga, lundo, sa usapin ng practical na aspeto. Let me share 7 practical ways to glorify God. Practical lang po. Paano ko luluwalhatiin ng Diyos? Kasi parang kung yun eh, glorify God. Paano? Paano? Yun. Kailangan medyo gawin natin simple, practical. 1,
unwavering faith. Kung may isang bagay that really nag-glorify sa Diyos, I have read my Bible, it is the unwavering faith ng kanyang mga anak sa Diyos. Alam natin ang istorya ni Abraham, Genesis 15:6. Pakibasa natin. Ang sabi po, nilabas ng Diyos si Abraham doon. Ang edad niya, mga 70 na siya. At sabi ng Diyos, nakita mo ba yung mga bituin? Ganyan kasing dami ang anak mo. Tingin ko kayo, Pastor. Kung kayo po si Abraham, ang edad niyo ay 75, at ang asawa niyo ay baog, at sasabihin sa iyo, ganyan kasing dami ang magiging anak niyo, ano ang pakiramdam niyo? Pero bakit? Tingnan niyo po yung reaksyon ni Abraham. Nung sinabi niya yan, nasabi ng Bible, record po ng Bible yan, hindi opinion ni Pastor Joey. Abraham believed ang tanong ko po dyan, bakit siya naniwala sa Diyos? Tanong po, tanongin mo sarili mo, bakit nagawa niyang maniwala sa kabila ng imposible yung sinasabi ng Diyos? Ano pong sagot? Dapat alam mo yung sagot. Bakit nagawa na ni Abraham na maniwala sa Diyos, imposible yung sinasabi ng Diyos? Ano po ang tamang sagot? Kung hindi ang Diyos ang nangako nun, huwag kang maniwala. Bakit siya naniwala? Diyos yung nangako Kaya sa Genesis 17:1, tingnan niyo po, unang-unang pagkakataon, ginamit ng Panginoon ang pangalan ng Almighty God. Pakisabi po, Almighty. Tingnan niyo po. Nagpakilala si Abraham, ang Diyos kay Abraham, sa pangalang I am God Almighty. Alam niyo ibig sabihin ng Almighty? Ako ang pinakamakapangyarihang Diyos. Ang kadugtong noon, is there anything too hard for me to do? Kaya usapin po ng faith And I always believe nothing excites God. Wala akong nag-i-excite sa Diyos sigit sa faith. Kaya kita po ninyo yung kwento dun sa Matthew 8, yung lalaking centurion na humihingi ng miracle para sa alipin. Nasabi ng centurion, I think that is Matthew 8, 9, and 10. Sabi niya, Lord, you don't need to go. Hindi nyo kailangan pumunta sa bahay ko. Sabihin nyo lang ang salita at gagaling yung alipin ko. Na-excite ang Lord. Verse 10. Ang sabi ng Panginoon, when Jesus heard this, ano pong this? Yung sinasabi niya, yung confession of faith niya. When Jesus heard this, he was, tingnan niyo po, astonished. Ano po yung astonished sa Tagalog? Astonished. Maraming botones yun, astonished. Hindi, namangha. Sa Bible, 2 beses lang siya namangha. Yung faith nung Syrophoenician woman sa Matthew 15 at saka ito. Kasi po ang context niyan, ang Book of Matthew, ang laging diin ni Matthew, higit na may greater faith ang mga Gentiles kaysa sa Hudyo. Ganun po yung pagbabasa niyan theologically. Kaya kita nyo, nung pa lang sa Matthew 1 and 2, sino ang naganap kay Jesus para sambahin? Hudyo o Magi? Mga kwan yun, mga Gentile yun. Kaya sa kwento ni Matthew, ang mga bida, hindi Hudyo. Sino bida? Gentiles. Kaya pagtatapos ng Matthew 28, go and preach the gospel to all nations. Pag kaya pagbabasahin niyo po yan, makikita niyo, may lalim. Ganun pagbabasa pag theological pagbabasahin yung Matthew. Kaya yung faith ang binibigyan ng diin dyan. Tingnan niyo po yung Romans 4:20. Basahin po natin. Abraham never, ba tumatanda ka na? Pag tinitingnan mo yung asawa mo, pulubot na. Tuyo pa yung matris. Hindi madali yun. Yung lang, kung tumutuntong ka na ng 40, nagtatanong pa, Lord, nasaan na yung pangako mo? Tall, dark, and never mind. Tingnan niyo po, in this, He brought glory to God. Tingnan niyo po, gusto niyo po, nakalagay. In fact, His faith grew stronger. At ang sabi po, in this, He brought glory to, pakisabi po, glory to God. So, pag tinatanong ako, kung may isang bagay na talagang nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, yung unusual faith ng tao. Kaya ang Panginoon, ang tanong niya lagi, Matthew 9:22, pag may lumalapit, tanong niya,
Do you believe that I'm able to do this? Yung dalawang bulag lumapit sa kanya. Sabi niya sa dalawang bulag, okay, sabi po, pagtingin natin, that is Matthew 9:22. Sabi, your faith has healed you. Ito po yung babae. And the latter part, that is Matthew 9:29 yan. Makikita natin, hanggang 32 yung dalawang bulag na lumapit sa kanya. So makikita po natin, isang usap yun eh. Tingnan natin 28. 29 na ito eh. 29 na sabi ko. Oo. Hindi pa talaga ako nakapagkakabi ng maayos. Do you believe that I am to do this? Yung two blind man, sumunod kay Jesus eh. Ang tanong ni Jesus, do you believe that I am able to do this? Ano pong issue? It's your faith. Uulitin ko po, sa pakikipag-transaction sa Diyos, it is your faith. Mahirap pong ipaliwanag, but it is faith. Kaya Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. So yun po yung isang katuruan ng Bible. Faith glorifies God, yet unbelief and doubt, pakisabi ko, dishonor God. Tingnan niyo po, Numbers 14:11. Kabaliktara naman, kung may isang bagay na nagdi-dishonor sa Diyos, dito po, ayaw nang pumasok sa lupang pangako ng mga Israelites. Ang sabi ng Lord kay Moses, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe? Bakit sabi ko, believe. Tingin po kayo, believe in me. Why? Bakit ganito ang pakiramdam ng Lord? Marami na po siyang ginawang miracles. At hindi po ordinaryong miracles. And yet, tingnan niyo po, bakit wala pa rin faith ang mga Israelita? Hindi niyo ba nitatanong yun? Hindi po doubt ang tawag doon. Ang tawag po doon, pakisabi ko, unbelief. Anong ibig sabihin ng unbelief? Unbelief is the condition of the mind that refuses to believe. Kahit nakikita yung himala, hindi pa rin naniniwala. Kaya yung translation doon sa Hebrews chapter 3, I think that is 14. Tama nga, kung tama ako. Hebrews 3:14. Okay, mali ako. Hebrews, i-apply natin yung forgetfulness na yun. Sumablay ako. That is Hebrews chapter 3. I think pag hindi 11, there is... Mahina ang ilaw. 19 yun. 19. Chapter 3, 19. Dilitaw din yan. 19. Ayan. So we see that they were able to add that because of their, hindi doubt ang ginamit. Ano pong ginamit the word? Unbelief. Kasi po yung doubt, yun po ay momentary. Pag sabi po, momentary. Pag nag-doubt ka, momentary lang yun. Yung pansamantala babaga, yung may season na, nag-doubt ka ng konti. Yung unbelief is state of the mind. Condition ng isip yun, ng puso. You refuse to believe in spite of many miracles na nakikita. I hope you're learning something. Are you there? Are you there? So makikita po natin, kaya nga po ang sinasabi ni Pablo, you fight the good fight of, you see? You fight the good fight of faith because it pleases God. Punta po tayo sa pangalawa. Mabilis na lang. 2. Bearing much fruit glorifies God. Kinikwento ko po sa inyo yung anak ko. Hindi naman bago. Nung high school, gagraduate, ang requirements po ng biology class, biology ngayon, magtanim ng kamatis. Fruit-bearing something na prutas or halaman, naisipan niya kamatis. So ako naman, old-fashioned, hindi ako bumili ng buto, bumili ako ng kamatis. So, inispis ko, binilad ko muna sa araw. So matagal yun. Tapos, hukay-hukay ako doon sa garden, sa harap ng bahay namin. Nilagay ko yung buto ng kamatis. Pagkalipas ng ilang araw, tumubo. Pero ilang linggo pa bago lumaki. Pagkalipas ng ilang linggo, naiinit na siya. Nire-record niya kasi yung nangyayari. Napunta kami ng SM doon sa Marilao. Taga doon po ako doon kami. Paglakad namin doon, may mga tinda pa ng kamatis na nakatubo na. Nakalagay sa paso. So natukso siya, sabi niya, bibilin ko na lang yun, yun na i-record ko. Sabi ko, sige, kung naman, masusunod So nilagay niya sa bahay yun. Palibasa, nakalagay sa maliit na paso,
payat po yun eh. Kaya tumataas lang. Yung kamatis na tininom ko, nagsimula ng mamunga. At malalaki yung bunga. Sa isang puno, umani ako ng 36. Natatandaan ko. Wala akong forgetfulness pag sa kamatis eh. At alam niyo po, sa umaga, nagbibigay pa si Ate Polly ng tuyo. Eksakto talaga. Talagang provision eh. Pag umuupo ako sa umaga, doon ako nagkakape. Pag tinitingnan ko po yung mga malalaking bunga ng kamatis, pati yung kapitbahay ko, yung mga kapatid ko, sabi nila, basta malalaki ng bunga ng kamatis, natutuwa rin sila eh. Nakikipitas, hindi naman nagtanim. Hindi ko lang masaway eh. At nangihingi pa ng tuyo. Abuso na eh. Mga ganyan eh. But the point is, ano po, ako po, tinitingnan ko lang yung kamatis, pag may bunga, nasisiyahan yung kalooban ko. Doon ko naintindihan ngayon, this is my Father's glory, that you bear much fruit. Ikaw po yan, natutuwa ka. Kamatis lang yun eh. Sabi ko, kinakusap ko ba ako, Lord, dito? Yes. When we bear much fruit sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya po iba-iba pa eh. Much fruit, more fruit. Read your John 15. Hindi sinabi dong fruit, iba-iba dun eh. Much fruit, iba-iba po, fruit that remain. Pagka subukan yung basahin yung John 15, medyo silipin nyo ng iba. Iba-iba doon, yung fruit pa that remain. Iba-iba po eh. But the point is, to glorify God, ang buhay natin maging fruitful. Maging mabunga. Anong mga bunga? Marami sa Bible. Pakisabi, fruit of the Holy Spirit. Sige. Pakita natin, Galatians 5:22. Isa-isahin muna natin. Pag nakita ng Lord sa atin to, natutuwa siya. Isa-isahin natin. But the fruit of the Spirit is? Check po ba kayo lahat yan? Ayan. So yun o. Yun yung mga bunga eh. Fruit. Ang tawag yan, fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Again, hindi po kayo kay Pastor. Yung mga fruit na yon, hindi mo maipupunto sa sarili mo. Kaya nga, fruit of the Spirit eh. Pagpuspos ka ng Holy Spirit, saka lang yun makikita sa atin. Hindi nyo nakita, when we are filled with the Spirit, mas loving tayo at mas humble tayo. Are you there? Kaya, sumunod dyan, yung nauna, yung works of the flesh. The more na kinokontrol tayo ng ating sarili, ng ating flesh, the more hindi tayo Christ-like. So God is glorified when we bear much fruit. Marami pong fruit. Maubos po yung oras ko. Sa Bible po, yung mga source na nadala natin sa Diyos, mga fruit po yan. Sige, basahin natin. Romans 1:13. Romans 1:13. Sabi po, I do not want you to be unaware that I have planned many times and in order that I may have a harvest. Sa ibang translation, yung King James, fruit among you. Sa harap ng Diyos, yung mga kaluluwang dinala natin, mga bunga po yan natin eh. Gising po ba kayo? Are you there? Yung mga, ayan o, some fruit among you. Yung source na dinala natin. Alam niyo po yung nag-share sa akin ng salita ng Diyos, hindi naman naging pastor eh. Pero, naisip kaya niya, itong drug addict na anyayahan niya magiging pastor isang araw. Gigising po ba kayo? Ilan po, hindi ko naman sinasabing magaling akong pastor. Wapo, yes. Pagka, the point is, hindi niyo alam. Ganyan. Tuturo ako, pinugulo niyo ko eh. Wala ako sa kaisipan niyo. Ganito po, hindi niyo alam yung iwiwin mong kaluluwa ngayon. Who knows magiging pastor yan? Are you there? Who knows magiging another Marlon yan, another Joan yan, another Sam yan. Hindi mo alam. Kagaya ng katabi mo, ay pastor, dadami pa yung ganyan. Another, you see? Sinishare ko po yan dahil may iba't iba po tayong fruit na masarap isipin. The fruit, even yung inaawit natin kanina. May tinatawag sa Bible, the fruit of our praise, giving thanks. But very much fruit, practically, glorifies God. Pangatlo po, bibilisan ko na. John 14:13 and 14, sabi ng Panginoong Jesus niya,
I will do whatever you ask in my name. Paborito ni Kuya ito pagka tinuturo niya yung prayer of petition, yung mga walang asawa. Tinuro niya ito na nakaraan eh. So that the Father may be... Pag tinatanong ako, anong dahilan bakit sumasagot ang Diyos ng panalangin? Ang isa sa dahilan, that the Father might be glorified in the Son. So, maski po yung prayer natin, yung mga panalangin natin, i-focus natin na naway maparangalan ng Diyos. Gusto ko po yung Psalms 115. Gusto ko po yung verse na yan. Masapakita natin. Verse 1. Tingnan niyo po, sabi ng salmista, not to us, O Lord. 115. Babasan mo ng 45. Not to us, O Lord. Not to us, but to your name be the glory. Ganun ho, no? Sabi ng salmista, Lord, hindi sa amin, hindi sa amin. Sa iyong pangalan ng kaluwalhatian. Yung ating mga answered prayers po, it glorifies God. Kaya gusto ng Diyos na sagutin ng mga panalangin natin. Maluluwalhati siya eh. Napananangalan siya. Gusto ko po yung tagpo dun sa panahon ni Elijah. At nag-pray si Elijah. Sabi ni Elijah, Lord, pakinggan mo ako that these people may know na tinatawag mo sila para sila bumalik sa inyo. I think that is Matthew 18:34-35. That is the prayer of Elijah. At ginagawa ko to hindi para sa akin, kundi para sa iyo. At pagkatapos mag-pray ni Elijah, bumagsak agad yung apoy. May ganun, something, hindi yung ganun, walang ganun. At bumagsak ko yung apoy. Bumagsak yung apoy. At sabi nila, masaya ito. Answered prayer, it glorifies God. May mga answered prayer po ba kayo? Yes, dapat nililista nyo. Pag ako po'y medyo nalulungkot, binabalikan ko yung mga miracle na ginagawa ng Lord. And I keep on coming back, to those miracles, keep on rehearsing mga miracles, mga nakarang miracles ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Nagpapalakas po ng kalooban ko yun eh. Pag ako po ay medyo nadidepress, medyo maraming problema, may lugar akong pinupuntahan. Nagpupunta po ako dun sa church na pinagpastoran ko dati sa Hagunoy. Umuupo po ako dun sa isang lugar. Tinitingnan ko, sabi ko, many years ago, nangangarap lang kami magkaroon ng sambahan, mayroon kaming ganito. Inaalala ko yung goodness of Diyos. And by doing so, rehearsing yung past goodness ng Diyos, hindi mo alam na lumalakas ka ulit. Pang-apat na po, yung iba po'y para ng manok eh, bibilisan ko na. Ganyan na yung gay at banger na yung iba. Good works glorify God. Yes. Sabi ng Panginoong Jesus, in the same way that your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father. Why? Kasi it support what we say. Yung pagmagawa tayo ng mabubuting bagay, ipapakita ng mabubuting ginagawa natin. Kaya ang exhortation ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6, 17 and 18, sabi ni Paul sa mga Kristiyano, command them to do good, to be rich in good. 17 and 18. Ayan. NIV to eh. Command those who are rich in present word not to be arrogant, nor put their hope in wealth, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Verse 18, kayo naman no, puro ako eh. 1, 2, 3. Okay, ulit po. To do, yung pangalawa. Ayun, to be rich in good deeds. To be generous. Yeah. Generous ba yung katabi mo? Willing to share. So, good works. It glorifies God. Naluluwalhati ang Diyos. Good works. Naikwento ko na po ba sa inyo nung bumaha sa amin, nagkaroon ng bagyo. Ulitin ko yung kwento. Di bumagyo, natanggal yung mga bubong ng kapitbahay. Ano ba yung Glenda ba yun? Yung huling bagyo, yung malakas na malakas dyan.
Glenda yun, ano, Dan? Yung malakas na bagyo. Nung huli, di bumagyo. Yung mga bubong ng kapitbahay, mga yun nga, natanggal. So ako naman, matagal na po ako hindi umaakyat ng bubong eh. Palibaksa, siyempre, ayaw umakyat. Maliit yung hagdan. So, umakyat yung kapatid ko. Sumunod ako. Tinignan ko yung mga kapitbahay. Mga natanggal yung mga bubong. Yan nung ando na ako, tinitingnan ko yung pangangailangan nila. Nag-whisper ang Holy Spirit sa puso ko. Bakit di mo sila tulungan magkabubong? Ako. Kasi normally pag ganon, ang church natin, tumutulong, nagbibigay naman tayo ng rasyon. Naisip ko sa heart ko, pag nagbigay kami ng rasyon, ilang kain lang, nakalimutan na. Pagbubong ang pinarubay natin, tuwing titingala sila, maalala nila yung good works natin. Tama po ba? So, naglakas loob ako. Sabi ko sa misis ko, may konti naman tayong savings, di ba? Bilhin natin ng ganito, ganyan. Tapos yung ilang bubong din ng kapitbahay, pagawa natin. Sabi niya, sige. Tapos yung mga kapatiran, ay mga kapatiran tumulong. Ang unang-una po na tinulungan namin yung nasa likod ng bahay, hindi po chismis to, yung kapitbahay namin, prostitute po. Yan yung unang-una, nilagay na Diyos sa heart ko. Sabi ko, ikaw pumunta. Hindi ako binabati niyan eh. Oo, hindi ako binabati. Kasi siguro, alam makipastor. Sabi ko, pumunta. Kinag-usap yung mga anak. Tapos, inayos yung bubong. Ginagawa na yung bubong. Eto na yung kwento. Nung nagawa na yung bubong, pumunta sa tapat ng bahay namin. Umiiyak siya. Nagpapasalamat siya nakatalikod. Sabi niya, marami pong salamat, Pastor. Nakaranas na ba kayo ng gano'n? Nagpapasalamat. Sabi, Pastor, marami pong salamat sa kabutihan niyo. Nakatalikod eh. Oo. At mula ho noon, ngayon ang bait-bait niya sa akin, katsa niya ako makita. Lagi siyang nakangiti sa akin. Dahil sa bubong. You see? Tama talaga ang salita ng Diyos eh. When you do good works, it glorifies God. Ang masama, halos lahat ng nawalan ng bubong nagpunta sa akin. Sabi ko, hindi ako kapitan. Ako church lang yung amin. Konting tulong lalo ng mga church at mga kapatiran. Sa susunod ka akong mawawalan kayo ng bubong. Number 5, let me move on. By serving others, pakisabi ko, with our gifts, we glorify God. Alam niyo po, pag ginagamit natin yung ating mga giftings na binigay ng Diyos sa atin, when we use that, naguluwalhati ang Diyos. Bawat isa po sa inyo. When nagtuturo po ako ng anointing sa Bible School natin, wala akong anointing na pinrovide ng Diyos para sa sarili mo. Lahat ng anointing was provided by God, given by God, para sa benefit ng mga tao. Sa healing, preaching. So the more na ginagamit mo yung giftings mo, the more na, halimbawa, si Joan, pag pinakanta ko si Joan, no? Marlon, tugtugat mo nga ako ng isang paborito kong awit dyan. Yung aming team song na mag-asawa. Huwag na, malalaman pag nila. Huwag na, hindi. Ibig sabihin, the more na si Marlon, ginagamit niya yung kanyang giftings. Nabibless mo ba kayo sa talento ni Marlon? Hindi niyo alam, maestro yan si Marlon. Ilang beses nang nanalo yan sa... Saan ka nanalo? Sa pastor, magulo talaga eh. K-pop? Metropop? Ano nga? Oh, yun nga, ano yan? 2 beses na nanalo yan. Mga areglo niyan. Yung huling areglo niyan kay... Yun nga yun eh. Salbabida yun. Alam ko, ginugulo mo ako eh. Siya yung yan yung nag-areglo. Kita niyo, napaka-humble, no? Awit award, nanalo rin. Simple. But, palapakan natin ang Lord. Hindi naman yan magyayabang at sasabihin, ako, nag-areglo ako. Inahangaan ng mga tao yung areglo ko. Pero, naisip niyo po ba, binibless niya yung church ng talento na meron sila. Are you there? Yun po yun eh.
Pag yung talento mo, pinagamit mo sa Diyos, you bless God because you bless the people with the talent na meron ka. God is glorified. Naluluwalhati ang Diyos. Lalo na pag sinasabi mong sa Diyos po galing ang talentong yan, hayaan niyang luwalhatiin ko ang Diyos. Hindi yung kagaya ng kilala ko, hindi kilala ko ako eh. Galing kumanda eh. Hindi tagay Pilipinas. Yung tanong pastor, sabi ng pastor, galing kumanta pala. Kumanta ka sa church. Sumama ka sa choir. Hindi siya kumikilot. Sumama ka, ako bahala. Pansolo ako, pastor eh. Yung mga pansolo ko dito, magpalista na kayo. Mag-special number kayo sa port service. Ngayon naman, lagay sila sa third service support. Wala tayong service support eh. Wala ba tayo number 6? Love and unity glorifies God. Di po ba inaawit natin? Napakaligaya. Ayun, bigyan mo ako ng magandang musika ba niya? Do, 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 do. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama. Ang galing nyo naman! Kahit may problema, di ba't laging masaya? Ganyan nyo ang buhay. Psalms 133 verse 1 says, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kung may isang nagluluwalhati sa Diyos, yung makitang we love each other. John 17:21. God is so pleased. Alam niyo po, ako'y 4 lang yung anak ko. Ang pinakamasakit sa akin ay pag nakikita kong hindi sila nagkakasundo. Kaya kuminsan, yung tawanan nila, parang hindi sila nag-aaway kuminsan, ang maliliit pa yan. Sabi ko, paano kayo hindi nagkakagalit pag kayo magtawanan? Kung magtawanan naman. Sabi kayo, natural po sa mga magkakapatid yun eh. But it grieves the heart ng isang ama na makita mo yung anak mo na hindi nagkakasundo. Kaya sabi ng Lord, love, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. 30 years na po akong pastor. I have seen churches, tingin po kayo, I'm done in 5 minutes. I have seen churches na uncovered. Pagkasabi ko, uncovered. Pag sinabing na uncovered, na-penetrate ni Satan. Alam niyo kung bakit? Nawala yung totoong pagmamahal sa church. Pag nawala na yung pagmamahal sa church, maski sa pamilya, ang pamilyang yon bukas na sa atake ng kaaway. Bakit? May hatred eh. May unforgiving spirit. Alam ni Satan ang gagawin niya to uncover a church, to uncover the family. Malagyan lang niya ng unforgiving spirit yung pamilya, babalagayan na ng immorality, malagyan niya ng mga ganong bagay. Ang pamilyang yun ay bukas na bukas para i-destroy ng kaaway. Oh, as I close, let me end by saying that praise and worship glorifies God. Pag nagtataas tayo ng kamay, pinupuri natin ang Diyos. Sabi ng talatang yan, whoever offers praise glorifies me. Pag tayo umaawit, sumasamba sa Panginoon, naluluwalhati natin ang Diyos. I hope you learned something today. Patuloy natin luwalhatiin ng Diyos. Palapakan natin siya. Tumayin po tayo. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Father, we love you. We close with this song. Love Him today. Father, we love you.
hiling po namin na parangalan mo yung pangalan. Sa programa na gagawin po namin sa linggo, sa bawat awit, sa bawat aming bilang, sa bawat instrumento, sa bawat buhay ng mga manggagawa, sa bawat gagawin po namin sa maghapon this coming Sunday. Isa lang po ang hinihiling namin. Tuwalatiin niyo po ang pangalan niyo. Glorify your name, Lord. Salamat po. John, close us with this song. Sing the verse and close us with this song. Magandang hapon po. God bless. Let's lift our hands for thou, Lord, for thou,